Magandang araw mga kaibigan. So, importante po na panoorin ninyo ang video na to at tapusin sapagkat maaaring makatulong po ito hindi lamang kay Mr. Raffy Tulfo o sa iba pang mga YouTube content creator. No? Kahit sino po ay dapat panoorin po ninyo ito kasi napakahirap po na mag-establish tayo ng ating credibility, ng ating reliability, at ng ating YouTube channel, di ba? Hindi naman tayo kaagad-agad maaaring kumita sa YouTube kung hindi natin na-meet yung requirements ni YouTube. So ano nga ba yung requirements ni YouTube? Di ba merong 1,000 na subscribers at the same time merong 4,000 watch hours. So hindi po yun madaling ma-achieve. Ayan. So ano nga po ba yung nangyari sa YouTube channel ni Mr. Raffy Tulfo at ni Christina Casey Concepcion? Ayan. So dalawa lamang po sila na nakita ko, na napansin ko na merong kakaiba sa channel nila, and gusto kong i-discuss ano kaya yung nangyari sa kanilang channel. Ayan. So kagaya po ng channel nila, no, yung channel ko po ay nahack ng Tesla USA. So mapapansin nyo, yung channel ko ay ayan, pinalitan nila yung profile, pinalitan nila ng Tesla USA. So tapos yung lahat ng video na ginawa ko ay ginawa nilang private. So lahat po ng account ko sa Google, hindi lamang sa YouTube, kahit po sa AdSense, kahit sa Google o Gmail account ko at iba pang services ng Google, ay napasok po ng mga hijacker o ng mga hackers. So, yun, nakakatakot. Pero at this time po, September 19, 2022, na-recover ko naman na po yung aking YouTube channel. Okay, pero yung aking revenue, yung monetization ay under process pa po kasi syempre kakabalik o kakakuha ko lang uli o kaka-recover ko lang uli ng aking channel. Kaya syempre back to zero ako sa pagdating sa approval ng monetization. Ibig sabihin po nun, yung bank account ko kailangan munang ma-verify ng Google in general yung aking YouTube channel. Kaya po ayun, so hintay po ako ng ilang mga araw pa para ma-verify. Pero nakuha ko na po yung channel ko. Nabawi ko na po. So, ito po yung nangyari sa aking channel. So, ito po yung suspect ko sa pagkawala ng aking channel, no, noong nakaraang September 10. Kasi akala ko makikipag-business partner sila sa akin. So, si Nifty Gateway. So, si Nifty Gateway ay gusto niya i-plug ko sa aking YouTube channel yung kanilang business, no? 45 seconds na video ay ilalagay ko daw sa YouTube channel ko. So, nag-agree ako. So, sabi nila babayaran daw nila ako ng nasa 1,000 pounds to 8,500 pounds. So, ayan po yung dollar pala. Sorry, yan yung offer nila, 1,000 to 8,500 US dollar. Imagine, so sabi nila sa akin 50% and then the remaining video is another 50%. So, ayan yung ginawa nila sa aking YouTube channel. Ayan. So, may sinend sila sa akin na video na ayan po yung password, yung password sa Dropbox. Kasi nandoon sa Dropbox yung video na sinesend nila. Tapos, nandun po yung PDF. May PDF doon. Tapos, akala ko doon sa PDF ay ano siya, kontrata o agreement. So, click ako ng click doon sa agreement na yun, doon sa kontrata na yun. Yun pala, nung kiniklik ko yun, napapasok na nila yung account ko. So, naubos na yung aking mga security na palitan na nila on the spot. So, yun po. Tapos, nung napalitan nila yung details ko, nung mag-upload na ako ng YouTube ko, i-upload ko na sana yung kanilang video. Pagkatingin ko, terminated na yung account ko. So, dahil daw nagkaroon ng violation sa community. So, yan yung nangyari sa channel ko noong nakaraan bago ko siya ma-recover. Ayan. So, good thing ay dahil sa pakikipagtulungan ng Google, ayan, so nakuha ko na uli yung aking YouTube channel. So, ayan na po uli. Yan po yung good news. Nag-email din sa akin yung Google na na-recover na raw nila. So, syempre, kailangan mo makipagtulungan sa kanila sa Google at the same time kaya YouTube. So, lahat po yan chinat ko para lang ma-verify yung aking account. Okay?
So, ito po ang inyong lingkod, Professor Vincento Ribongolan. Okay, so pag-usapan natin yung tungkol kay sa channel po ni Rafi Tulfo at ni Casey Concepcion. Okay, so punta lang po tayo dun sa website nila. Okay, so ito po yon. So, ito yung website po ni Casey Concepcion, no? Ayan, so tignan natin. Ito yung kanyang YouTube channel. Mayroon siyang 425 subscribers. So, pupunta lamang po tayo sa ayan. Ayan. So, ito na po yung YouTube channel niya. Ang nakapagtataka dito, walang subscriber for the last 30 days. So, imagine 30 days. Tapos, yung total views niya naging, ano siya, ayan, bumaba ng bumaba yung total views niya. Ganyan yung nangyari sa akin. Total video views bumaba rin ng 2.9%. So, ganyan po yung nangyari sa akin nung bandang huli. So, hindi ko alam kung anong proseso niyan, kung anong gagawin, kung anong bakit nangyari. Kasi kung tutuusin, meron siyang 425 members pero bakit ganun yung YouTube niya? Imposible. Walang nanood, no? Imposible yan. Tapos ito, nag-live siya dito, 21,000 views yung live niya pero hindi siya kumita, wala siyang kinita. Nung live niya noong ano ba to? September 19, no? Wala siyang kinita. Monday kanina lang. Wala siyang kinita, 21,394,788, no? Zero yung kinita niya. 'Di ba? So ito naman yung kay Senator Rafi Tulfo. So ganun din yung napansin ko rito kay Senator Rafi. Ayan, meron siya ritong live na wala rin siyang kinita, 13 billion yung views. 13,213,808,903 pero wala pong kinita. Pero ang good thing naman dito kay Senator Tulfo is that 25% yung increase ng subscribers niya. And ayan yung kinikita niya. Ito po yung kinikita ni Sir Rafi Tulfo monthly. Yearly pala. Ito pala yung monthly. 1.2 million US dollar. So, noong September 9, ayan, nagkaroon siya ng 100k na subscriber. Imagine. Tapos ito noong August 8, wala po siyang kinita, Nakakapagtaka to Wala siyang kinita pero may views na 10 billion. 10 billion views. 109,513,303 pero zero. Ang dami niyang mga videos na bilyones. Billion yung nanood, guys. Pero walang income. So, nakakapagtaka to, guys. So, we should be careful about the channel that we maintain. So, yun lamang po, guys. Maraming salamat at panoorin po ninyo lagi ang aking YouTube channel. Huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at syempre makishare na rin po ako sa inyo para po mas marami yung makaalam doon sa mga content na aking ina-upload. Maraming salamat po. Thank you and God bless.